Benny Cutie kanina kaya naging effective para sa kanila. Para naman dito sa side ng Falcons AP Bren, nakafix sila or fixated sila with the idea of this Julian. Yes. Gusto yata talaga nila yung mga burst. Minsan si Fio yung gumagamit, minsan naman si Kyle TZ. Ito na yung pinaka-question natin, makakakita ba tayo ng Game 5? Or yung Falcons AP Bren, tatapusin na yung laban? O mga bago rin naman silang naipakita aside dun sa mga heroes na talagang pinanindigan nila up until this match. So we see the Faramis once again from Few na tumatak sa atin yan maski nung recent seasons. Tapos yung Matilda rin naman ni JP na sabihin na natin hindi naman na masyado kasing ginagamit talaga. Pero kapag ka alam mo paano i-activate yung mga kakampi mo, katulad nung nangyari kanina sa kanilang pagbigay daan kay Benny Cutie na talagang maging sentro nung kanilang plug-and-play style. Malaki din yung magiging diferensya ng may presence of a guiding wind and a circling eagle para talagang makipagsabayan sa mga teamfights. Pero mamaya na muna yan. Ang syempre, pinakauna natin kailangan tignan, sino na naman ang hahawak sa ating early game. Oo, paunahan kasi parang ganun yung nagiging story ng dalawang teams natin eh. Kung sinong unang magkakaroon ng tempo or sinong unang magkakaroon ng momentum, siya talaga yung pwedeng tumapos ng laban. So medyo yata to mas safe na early game for both teams kasi game number 1 tsaka Game 1, 2, 3 natin. Nagkakapalagan agad. Umpisa pala ng laban. O, hindi natin nakikita yung may mga roamers and mid laners na talagang lumalaban, sumasapak na agad dito sa mid lane pa lang natin napalitan. Dito na muna daw ulit sa XP lane. Sabi ng Falcons AP Bren, ito yung gumana sa atin kanina. Kailangan yata ay si Sanford muna yung bigyan natin ng atensyon. Kaya naman dun si Few pero hindi rin naman nila makikarry out yung gusto nila mangyari. Sa halip ay mukhang si Owen pa nga dito yung napoke ng todo nila Sanji at JP. Gandang delay para sa Liquid Echo. At medyo napatalon si JP ng moment na yun. And look at Flap TZ. Matatarget nila. Hindi, si Ogun pala yun. Habang si Flap TZ doon mag-dash away. Heavy spin, ginamit na rin. At yung Nether Realm nandito na. At kumakasapa ang Falcons AP Bren. Halos walang buhay ng mga players na Liquid Echo. At napagandang Shadow Stampede para kay Few. Pero natin ng damage kasi Kyle TZ makukuha nila. Flap TZ. Hinampas na baso. Hindi tatama pang huli. Pero tatama execution strike. Boom! Double kill para kay Sanford. Kung sa mag-burst lang naman ng kalaban ay ibigay mo na sa Falcons AP Bren, lalo na sa early game yan. Pero sa kung usapan ng pagtagal, sa sustain o sa pagbabad sa mga team fights, kailangan mo talagang tignan ngayon yung meron sa kamay ng Liquid Echo. Yes, ginamit naman na yung Nether Realm doon, kaya kahit papaano yung nakatagal. Pero yung mga pwede mong spam na skills or combo, kung ikaw yung nasa side dito ng Falcons AP Bren, yun yung parang gusto lang talagang ipagamit sa'yo ng Liquid Echo. Kitang-kita naman natin doon, di ba? May pagmamahal. Talagang may pagsigaw, pero ito na naman. Isa lang ang sigaw ng Falcons AP Bren. Diretsuhin natin. At grabe yung palitan ngayon ng dalawang teams natin. Kitang caught in 4K. Yes. Ang emosyon ng ating mga players kasi ganun tayo. Ramdam mo yung gigil eh. Lagi silang naglalaban. Alam mo. Kabisado nila yung isa't isa. Oo, lalo pa na naging tahimik tayo kanina, di ba? So, nung una silang nagkita, mataas talaga yung emosyon Oh. kanilang naging laban. At hindi na natin masabi kung ano pa ang magiging mga susunod na kaganapan dito kasi so far ay nakabawi na rin naman kahit paano pag safety brain. Pero balikan na natin ito dahil ang nakauna sa setup, ang pag-Minoan Fury at yung eventually yung pag-secure ng Turtle ay pumabor na naman dito sa Falcons AP Bren. And nag-regroup na lang sila ulit after nun. Parang hindi naman nila masyadong kinomit to a point na makakahanap ng bawi ang Liquid Echo. So, stable and pantay pa rin na naman ang ating nakikita. Slightly in favor of AP Bren lang, especially in terms of gold lead, kahit na yung kill score nasa side ng Liquid Echo. So parang ano muna sila dito. Nakaplato din kasi doon sa may baba si Flap TZ. So makikita natin ngayon in terms of XP, lamang ngayon si Kyle TZ. Probably because yung natin matchup pa rin natin is utility and even yung assassin. Pero grabe naman talaga yung palitan dito sa may top lane. Ginamit na yung circling eagle, tapos si Owen nangangaray. Aray, patay! Sabi ni
dito ng Liquid Echo. Wala pa kayong blood mix dun ni Sanji. Pero sumakto yung bawat bagsak ng Feathered Airstrike na hindi na rin nakagalaw doon. Etong si Ogwen. So meron na namang naging pick-off doon ng Liquid Echo. And ngayon pa lang, grabe na rin yung tapang ni Benny QT na ginagamit na lang niya ng ganun-ganun yung entropy, binuhos yung mga skills dito sa Falcons AP Bren. Well, knowing na andyan lahat ng mga pwedeng sumagip sa kanya. Hindi lang pala heavy spin eh. Yung pwede nilang ipang layo, ipang protect, maging yung guiding wind. Pero ito na naman yung makikita natin na ambahan sa pagitan ng dalawang kupunan. Nako po, nagamit na yung Circling Eagle doon. And look at Flop TZ. Magda-dash in pa nga. At tatamaan dito ng mga Wisp. Parang trip to Jerusalem yung nakikita natin. At yun na si Benny QT. Meron mga free hit para sa kanya. Yung turtle marereset pa rin. At ito na naman tayo. Napanood ko na to. Anong game na ba? Ganto pa rin yung turtle na pagkuha. Kahit turtle, ganito pa rin ang sayawan. Pero penalty zone, ikinumit na nga rin doon. Agad-agad, Minoan Fury, follow up as well. Pero Carl TZ nag-heavy spin na. At mukhang yung turtle mapapasa kamay pa ng Falcons AP Bren at si Carl TZ. Yung sumunod na nawala mula sa side ng Liquid Echo. Guiding wind para makatakas dito sila Benny QT. Kaya naman sila Flop TZ dito. Medyo makasipin. Kaso nandun naman yung elepante. Nasa ilalim na sila ng tore. Pero makakatakas naman ng ligtas yung ibang miyembro ng Liquid Echo. At napakainit ng palitan ng dalawang teams natin na yun. 3-4 ang ating score at makakasira pa nga ng Torre ngayon ng Falcons AP Bren dun sa may gitna. So parang ang nangyayari ngayon, ang story ng teamfight nila, kung sinong may mas madaming pwedeng ibitaw after pag nagamit na nila yung first round. Pag may pang round 2 sila, panalo sila. May mga rounds pala tayo dito sa teamfights natin. Hindi siya pwedeng i-consider na isang bagsakang matagalan lang. Kailangan talaga ay may tamang buwelo lang na magaganap. Pero napakaraming binuhos kay Carl TZ at buhay pa siya! Ayun lang, natusok dito ni Flop TZ at talagang binibigyan na lahat ng mga pwedeng salubungin. Falcons AP Bren ngayon, talagang sila naman ang nagiging aggressive. Yung trio dito, ayan na. Si Flop TZ, kala mo naka-chopsticks. Lahat na makikita niya. Kasi Kinutusok niya. Kasi yung usapan natin, ingredients eh. Medyo nagkakaroon na rin ng gutom factor dito. Pero yan na naman yung laban. Minoan Fury, napakaganda. Tapos papasok pa si Kyle TZ mula dun sa gilid. Tatlo-tatlo bigla. Yung nawala mula sa side ng Liquid Echo. Mainit si Floppy Boy. Yes. Nakita natin yung pagpindot niya kasi eh. Oh, yung handcam. Yung handcam nang inigding yung cellphone niya no moment na yun eh. Oh, from behind yung angulo natin at balikan natin ang STC replay doon na talagang kapag ka nag-decide ang Falcons AP Bren na mag-commit at mag-all in, talagang tuloy-tuloy yung Grabe yung palitan ng dalawang players natin. Mainit ang XP natin may sariling laban po. Si Sanford at si Flop TZ. Parang kailangan nila ditong ano yan eh, minsan yan yung pang-pump mo sa sarili mo eh. Grabe no, nakita mo yung handcam from behind. Nakita mo rin yung front Yan. nung kanyang very passionate scream for their Ramdam mo eh. Ramdam mo na nag-flicker out na si Sanford dito. At dahil nakapag-flicker na, itutuloy ba ng Falcons AP Bren sa teamfight? Kasi Kyle TZ, nakahuli na nila. Pero sakto yung NetherRealm at mapapalis pa nga. Ito yung jungler na side ng Falcons AP Bren. Mamahuli pa si Sanford. Nakikita ni Flop TZ ang ganda ng setup play. Kaya naman patay na si 40. Si Carl TZ ngayon ang susunod na target pero hindi pala si Benny QT muna dito sa baba. Napakaganda ng huli ni Flop TZ at mukhang siya pa yung makakapagtapos ng buhay niya. That's 4 members down for Liquid Echo. Si Sanji muli ang maiiwan para dumepensa. Kita natin ngayon na talagang sinusulit na rin ng Falcons AP Bren yung teamfight na yon. Kaya sinisimulan at makukuha na nga dito yung Lord na walang contest. At biglang lumobo ngayon yung kalamangan ng Falcons AP Bren. Initially, parang iisipin mo, ang ganda na nung sagot ng heavy spin ni Carl, no? Kasi, syempre, ikaw si Few. Tikit-tikit tayo, NetherRealm. Pero kaya kasi siyang ilayo or palabasin doon sa range ng NetherRealm. Pero, kahit nasabihin mong makapalabas mo na silang lahat, yung amount of support na napoprovide ni Ogwen on this Minotaur, siya naman yung kayang, sige, ako na lang yung bahala kapag kaganoon naman yung ginawang game plan dito ng Liquid Echo. And kahit nasabihin nating maganda na sana na sobrang low ni Kyle TZ, sabog siya na yung kamuntikang first casualty, nabaligtad ulit yun ng Falcons AP Bren. And now, sila yung nagmamarcha towards the base of Liquid Echo. Siguro kasi nakakapag-dash din papasok si Flop, no? Parang nakahabol niya. And eto na,
yung Lord ng Falcon Safety Bren sa taas. Liquid Echo, meron naman silang farsa dito para kay Sanji. Mabilis lang para sa kanila Dolpesa. Pero nahuli ng final slash. At nakita natin na may bawi dito si Sanford na paggamit doon ng penalty zone. Guiding wind para mas malalim pa at napakagandang heavy spin. Si Few target nila. At si Carl DZ magkakabigayan lang. Buhay ulit si Few kasi Faramis nga pala yung hero niya. Isa o apat ang nahuli doon ng penalty zone pero hindi rin sobrang nagkumit ang Liquid Echo at ngayon maglalaban na naman yata sila Minoan Fury. Kisama na naman dito ni Owen at isa-isa na tumutumba ang mga miyembro ng Liquid Echo. Sanji na naman to defend pero hindi na yata kaya! At ito na nga, may kita natin na magtutuloy na legasiya ng Pilipinas sa Grand Finals ng MSC Falcons AB Brand!